Hello everyone. So yung i-discuss natin for this video is all about OHLC and OLHC. Yan. So paano nga ba yung OHLC and OLHC? Always meron tayong na-encounter na yan na ganyan bawat candle. Alright? So meron tayong bullish candle, meron tayong bearish candle. So sa bullish candle, let's say sa daily time frame to, dito yung open yan. And then yung price bababa, then it will go up, then bababa ulit for closure ng candle. So itong part na to is mga wicks yan. Okay, so ang tawag dyan is open low, high, close. Open, low, high, close. Okay, so paano naman sa bearish candle? Right, so sa bearish candle, mag-open tayo dito, aangat yung market, bababa for distribution, low, and then aangat ulit for candle closure. So ito, wick, candle body. Ito is distribution. Most likely ito mga manipulation. So ayan. Okay, clear ba? Ito is lower time frame, ito is higher time frame. Let's say daily, dito is lower time frame natin. Pwedeng hourly, pwedeng minutes, yan mga yan. So punta tayo sa actual charts. Yan, let's say magagamit natin si OHLC sa pag-enter natin. Always ako ang minamark ko is yung midnight open. By the way, meron tayong pwedeng maging guide na magamit for indicator is itong higher time frame power of 3 by 2 degrees. Yan. Gamitin nyo yung indicator yan as a guide, but do not use it na parang magiging ano na tayo doon, magre-rely na tayo sa indicator na yan. We just use it as a guide para pag nasa lower time frame tayo, nakikita natin yung nangyayari sa higher time frame like this one. Okay, so kung titingnan nyo to, daily yan, kaya kamukha nung daily na candle dito. Yung sinetap ko dyan is daily. Pwede mo kasing palitan yan ng week, month, or even lower. Okay, and then I use New York midnight open. Please also make sure na yung trading view nyo nakaset up na UTC -4 or New York time zone. Kasi merong time na pag daylight saving, UTC -5 yan. Okay, so let's proceed. So nakikita nyo sa chart na to, meron tayong FVG, right? And then na-hit yung ERL natin dito. Tapos kung makikita nyo, nag-wick siya. So possible, ang nakikita ko dyan for anong dito, Wednesday, most probably aangat yan papunta dito sa IRL or FVG, and then bababa. Ganyan nakikita ko, nagre-retrace tayo papunta dito sa FVG to manipulate consolidation part na to. Okay, so punta tayo sa lower time frame para ma-identify natin kung paano ginagamit si OHLC and OLHC. So in-expect natin yung next candle natin is bullish. So ano yon? Edi open low, high close, right? So let's proceed. Let's say sa 15 minutes time frame tayo. Discuss muna siguro natin tong isang candle na to dito. Yan. Ang una kong ginagawa pag open ko ng lower time frame ko, minamark ko tong 12 midnight. 12 midnight, end of the day, and start of the day ng previous day. Yan. Okay? So dito, imamark ko, let's say ito, meron tayong bullish candle dito. Saan yung open natin dyan? Dito, right? Sa part na yan. So, ilalagyan ko yan ng midnight open or 0, 0. Kasi yan yung midnight open natin. So, kung titignan nyo yung candle, sakto siya dito. Daily candle to sa higher time frame. Okay? So, anong gagawin natin? Always remember, sa candles natin, pag nag-expect tayo ng bullish, maglolong tayo below midnight open, or maybe, if yung confirmation natin is nandito sa part na to ng konti ng open, near, pwede tayong maglong. Pero pinaka the best is maglolong tayo below midnight open or daily open. So bearish naman, pag nag-short tayo, always short above midnight open dito sa taas na to, sa part na to. Pero what if yung confirmation natin is bumaba ng konti dito sa midnight open? Valid pa rin naman yan.
okay lang. Mas higher probability lang pag nandito or mas maganda yung RR mo. Pero okay pa rin na ano ka dito, mag-short. Okay, so ganun lang siya. Proceed tayo dito. Yan, una ko minamark yan, yung midnight open. So dito, yung confirmation natin, let's say, mag-short tayo kasi bearish candle yan eh. Nag-expect tayo ng bearish. So dito yung MSS, maybe naka-enter ka dito sa FVG na to. Right? And then, yan. Bumaba yung price. SL dito. Minimum na 1-2. Okay, so proceed tayo sa next day. Ano ang na-expect natin sa next day? Bullish, right? Kasi meron tayong na-hit na sell side liquidity, ERL dito, swing low. So possible aangat yan for retracement ng bullish move natin. Pero yung candle na to, is probably pinakamalaking chance bullish yan. Okay, so proceed tayo sa next candle. Okay, ayan. Kung makikita nyo, ang una kong may-mark dyan, pag kita ko pa lang ng chart, dun sa 12 midnight natin, saan yung open dyan? Since bearish candle yan. Dito, right? So, i-mark mo yan as midnight open or 00. Delete ko na to Ayan. So, hanap ka ng confirmation below for a long entry kasi bullish nga yung bias natin from our daily time frame to mitigate this IRL or FVG, itong box na to. Okay? So, kung titignan nyo, meron tayong naging entry confirmation dito. Sa FVG na to, let's say naka-entry ka dyan. Nag-long ka dyan. And then yung SL mo is dito sa most recent swing low or invalidation area. And then targetin mo to. Mabot ba? Ayun, okay. Tipihit na. So, ayan. Ganyan si gamitin si OHLC and OLHC. Now, na-mitigate na itong FVG na to or yung IRL na yan. Punta tayo sa daily time frame. Kung titignan nyo, ano ang na-expect natin? Punta na tayo sa ERL. Again, okay? Since bearish tayo. Okay? So, paano yung move na in-expect natin? After dito, if magkaroon tayo ng confirmation above, nabababa na nga talaga tayo, draw on liquidity natin tong si ERL. Yan yung target natin para sa short entry natin. Kasi in-expect natin sa day na to, yung Thursday, which is ito, bearish candle tayo. Okay? Let's say, ayan. Hindi pa tapos yung araw eh. So, wait muna natin. Sa next day na to. Okay. So, nag-open na ulit yung midnight open. Tapos, yung first candle natin for this time na to is a bearish candle. So, saan yung open dyan? This one, right? So, i-mark mo yan as midnight open or yung time na to. Then, from there, pwede kang kumuha ng lower time frame confirmation na bababa na ba talaga. Okay, from here, medyo shallow lang yung manipulation niya dun sa midnight open natin. So, mag-wait muna ako. Also, wala pa tayo sa kill zone. By the way, yung mga kill zone, i-discuss yan sa mga next topics natin kung anong oras yung kill zone. Okay? So, kung ito yung gagamitin natin, like I have said, pwede naman na medyo malapit sa midnight open yung maging entry natin as long as meron tayong confirmation ng reversal na going lower na tayo. Let's say, ito yung possible MSS kasi ito yung nakikita nating most recent swing low dun sa leg na to. Okay? So, let's see. Possible kasing umangat pa yan eh. Okay. Ayun, umangat pa nga. Dito pa pala yung MSS natin. Ayan. And then, napabilis yung pag-move ko Ayan. Nagkaroon tayo ng MSS dito. Meron tayong FVG na na-form dito. Meron din intention si market na bumaba. So, possible, halimbawa, naka-entry ka dito. Dito yung SL mo. Above lang ng konti. And then, target mo is minimum yung 1-2 or maybe kung
gusto mo mas malaking RR, pwede mong i-target tong ERL na to sa higher time frame. Kung makikita nyo yung candle na to, open siya dito, which is this one, nag-manipulate higher to manipulate this part, and then enter dito sa FVG distribution, going lower. I guess yan na yung right time to enter. So ayun, nagkakaroon na tayo ng move down. Yan. Okay, TP hit na siya. Ayan. Kung makikita nyo, bearish candle. And most probably, may tigit pa yung ERL natin. But let's see, hindi ko pa alam to eh. Ayan. Ayan, umabot pa nga doon. Okay, umabot. So, bearish candle talaga to. Now, hindi mo kailangan makatch lahat yan. Hindi mo kailangan yan. Hindi naman ibig sabihin, kailangan makuha mo lahat yan. You just have to take a small part nung distribution natin. Kita mo? Ito yung real natin, manipulation dito. Kasi meron tayong consolidation sa part na to. Bumaba yung price. Okay, kailangan mo lang makakuha dun sa distribution part. Small part lang. Hindi mo kailangan makatch lahat. Okay? Kasi hindi naman natin sure kung saan talaga papunta si market. Probabilities lang yan. So, you have to set realistic targets and kailangan clear talaga yung draw on liquidity natin. So, ito mga liquidities to kaya na-take out lahat yan. Naubos. Okay? If merong questions and clarifications, message lang kayo, chat lang kayo. And, ayun lang. Thank you so much and bye-bye.